Kasama ko ang dalawang anak ni Zelaya, si Ina at Stephanie. Of course, dahil busy si Madam sa company, so ako nakatoka sa dalawang bulilit na to. At Saturday at obviously may pasok sa trabaho, but then mukhang wala ako sa mood pumasok. So I decided to take her children with me. For sure, mauubos ang pera ko nito. Papa, let's buy cotton candy. Eto na, nagpapabili na. Mamaya mabibili ko lahat na nakadisplay dito sa plaza. How about you, kuya? May gusto kang kainin? Kanina pa to nakatutok sa cellphone niya. He is smiling. Parang in love. Masumbong ko nga to sa mama niya mamaya. No, papa. Nakangiti pa rin siya. Sinong ka-text mo? Tanong ko. A friend. At talagang nakafocus siya sa ginagawa niya. Sino kaya tong friend na tinutukoy niya? Something is fishy. Sinong friend yan? Papa, it's just a friend. Bakit ganyan ka makatingin? Natatawang ani ang kita ang biloy sa pisngi. Grabe, binata na talaga tong anak ko. Friend kaya? Sino bang friend to? Bakit niya sinasabi sa akin? Papa, that's enough. Go and play with Pin. At lumayo siya sa akin. Lumupo sa kabilang bench. Di ako makapaniwala sa ginawa niya. Talagang lumayo pa siya sa akin, ha? Papa, buy me balloons. Isa pa to. Mabibili nga namin talaga ang buong plaza sa pagpapabili niya ng kung ano-ano. Just wait me here. No, I'll come with you. Napaka-demanding. Mana sa ina. Mabuting at mahal ko tong batang to eh. Lolo Felix, anong ginagawa ni Dad dito? Napailing ako na makita ang umiti siya ng pagkalawak-lawak na makita si Stephanie tumatakbo palapit sa gawin niya. Kasunod nito si Uncle John. Kala ko ba kasama nito ang dalawa pang kaibigan nito? Bakit nandito sila? Lola John! At lumapit ang bata kay Uncle John at tuwang-tuwa rin makita si Pane. Di ko sila masisisi dahil napakalambing na bata ni Pane. Not to mention that she's the only baby in the house. Nalingon ko si Ino. Busy pa rin kaka-cellphone niya but this time nakakunot na ang noon nito. Sino ba talagang katext ito at mukhang wala siyang pakialam sa paligid? Ino. Nang lumingon siya sa akin, doon niya lang napansin si Dad at Uncle John. Bakit busy ang isang to? Dinig kong tanong ni Dad pero nagkibit balikat lang ako. Di ko alam sinong friend na tinutukoy niya. Vios, we need to talk. Anong pag-uusapan namin? My old man looks serious. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o ano. Papa, give me my balloons. Agad kong binigay kay Pane ang balloons na binili ko at agad silang lumayo ni Uncle John. Pinuntahan nila ang kinaroroonan ni Ino. Anong pag-uusapan natin, Dad? Tanong ko. Follow me. Sinundan ko siya hanggang sa sasakyan niya. I could feel it na may mali. Ano yung natanggap kong balita? Oh, I get it. I didn't do anything wrong. Because everything you did was wrong. Bakit mo pinuntahan ng babaeng yon? Your mission is done. Ano? Ipapahamak mo ang bata? Si Zelaya? I know mali ako na sinali kong emotion sa trabaho ko pero wala. Di ko kayang iwasan yun. Di ko siya kayang baliwalain kahit tapos ng trabaho ko. Dad, mahal ko ang mga anak ni Zelaya. Tinuring ko na silang anak. Minahal at inalagaan na parang akin kaya hindi ko sila kayang ipahamak. Exactly. Mahal mo sila at ikaw ang kasama ni Zelaya sa pagpapalaki sa kanila kaya bakit ka pa rin lumalapit sa kanya? Eh paano kung gamitin kanya para saktan si Zelaya o ang mga bata? Nag-iingat ako, Dad. No, son. Hindi ka nag-iingat. That girl didn't trust you. Nang ibonyag na Zelaya ang sarili sa publiko, nag-iba ang plano niya. It's my first time seeing my old man like that. She thought that I'm her ally. Nang malaman niyang buhay si Ria, kinontak ka niya para bumalik sa kanya, right? Dahil alam naman niya ang connection mo kay Zelaya. She's using you. Bakit di mo yun makita? I didn't answer. I chose not to answer. Di ko kaya na-explain ang side ko sa kanya. Paano magiging rational na paliwanag kung sasabihin kong yun ang gusto ng puso ko? Kaya ba hindi mo magawang ligawan si Zelaya? She's available and so are you. Iba ang gusto niya. Her heart doesn't want me. Alam at kilala natin sinong lalaking gusto niya and we need to respect that. Besides, we see each other as brothers and sisters. Doon lang yun. Dahil tinuring ko siyang kapatid, hindi ko siya gustong mapahamak. She's very kind and sweet kahit na natatamaan ako ng heels niya sa ulo. She allows her children to call me Papa at masaya ako doon. Then I'll tell them to you. Ito na lang ang magagawa namin kay Albert, ang protektahan ng anak niya. Lahat ng sinabi nila kay Zelaya ay may butas. Naintindihan ko naman dahil para to sa kaligtasan niya. The truth is, Alberto, ang kinikilalang ama ni Zelaya ay nasa pangangalaga ni na Uncle John. Nilagay nila si Alberto sa isang dungeon kung saan nakapreso mga taong may malaking kasalanan na hindi kailanman mababayaran sa bilangguan na pangangalaga ng gobyerno.
Yes, my dad is a part of an organization na tayong sila lang nakakaalam. And I'm afraid ng babaeng gusto ko'y doon din ang punta. Dave Alden de Silva. Man, you need to calm down. Calm down? Paano ko hihinahan kung malalaman ko na matagal na pala akong tinatraydor nito patalikod? Sir, maawa na po kayo sa akin? Maawa? Paano ko maaawa sa kanya kung malalaman ko na tauhan siya na letseng babaeng baliw na yon? Gustong gusto kitang patayin, Jamie. Alam mo ba yon? Hindi siya sumagot at umiyak lamang siya. Sir, nasilaw po ako sa pera. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinalaman sa lahat. Wala? Loko ka ba? Sir, wala po talaga. Tag-report lang po ako ng galaw niyo kay Ma'am Lashnia. Wala po akong kinalaman sa aksidenteng nangyari kina Ma'am Zelaya. Brute, calm down. Hawakan mo ko, Ben, at baka mapatay ko tong gagong to. Let Kael handle it. Umupo ka muna dyan. I tried to calm myself pero nanginginig pa rin ako sa galit. Now, Jamie, all you need is to tell us everything or else hindi mo na makikita pa ang pamilya mo. Sir, opo, wag niyo lang po idadamay ang pamilya ko. Alright, madali kaming kausap. Now, spill the bean. Bago pa man ako magsimulang magtrabaho kay Sir Dave, binayaran na po ako ni Ma'am Lashnia. Ang sabi niya magtrabaho ako bilang sekretary ni Sir. Kailangan ako matanggap sa posisyon kung hindi papatay niya si inay. I clenched my fist nang marinig ang sinabi niya. That manipulative bitch is in the descendants of Satan. Wala po akong choice kundi gawin yon. Kaya ginawa ko pong lahat. Makuha lang posisyon. Ginagantimpalaan niya ako ng malaking halaga habang minamamanan si Sir Dave sa mga nagdaang taon. Sinubukan kong tumigil dahil nakokonsensya po ako, pero binantaan niyang buhay ng pamilya ko. Hindi ko po alam kung kaawa niya ba si Sir o ano. Nung nalaman kong katotohanan, bakit ginagawa niyang lahat ng to, lalo po ako natakot sa kanya. She's crazy at sa palagay ko po'y may sakit siya sa pag-iisip. Mabuti po akong tao, sir. Maniwala kayo. Sinubukan kong humingi ng tulong sa pulis pero hindi nila ako seryoso dahil pati sila hawak ni Madam Lashnia. Munti ko nang ikanamatay ang ginawa kong yon. Sa takot ko'y sumunod ako sa gusto niya hanggang ngayon. Brute, saan ka pupunta? Di ko pinakinggan si Ben. Sir Dave, pangako. Lagi ko pong ipinagdarasal na sana'y maging maayos ang kalagayan mo. Na sana hindi kayo mapapahamak dahil naging mabait ka sa akin. May babalik ba ng dasal mo? Ang taong nawalang ako sa mag-ina ko? May babalik ba ng dasal mo ang buhay ni Roel? May babalik ba ng dasal mo ang katinoan ng kapatid ko? Dahil sa simpleng report mo sa kanya, maraming napahamak. Sir, patawarin niyo po ako. Nanggigigil ako, Jamie. Gusto kong basagin ang mukha mo. Sir, patawad. Halos di ko na marinig ang salita niya sa halong pag-iyak niya. Ikaw ba ang nag-reply sa anak ko? Hindi po, sir. Si Ma'am Leah po yon. Lahat po ng personal na gamit na alam ko na hack niya po. Lagi po siyang nakasubaybay sa inyo. Dude, she's crazy. Dinig kong sabi ni Ben. Ako na bahala doon, man. It was Diego. Double your security, Dave. Marami kang babantayan ngayon. Ngayong alam na natin gaano kabaliw ang babaeng to, mas mabuti. Mag-ingat tayo. Double the security. Philip suggested. Kinikilabutan ako sa pag-iisip na matagal na nakaset ang plano niya at wala tayong alam. Mahirap paniwalaan na kinaibigan niya si Zelaya para layo sa'yo. Laro na tong matagal ka na pala niyang minaman-mana na hindi mo man lang alam, sabi ni Kael. Are you sure na hindi ko siya nakilala noon man? Sa tagal niyang obsessed sa'yo, imposibleng hindi man lang siya nagparamdam sa'yo o nag-attempt na lapitan ka. No, I'm sure na hindi ko pa siya nakita noon. The girl like her, hindi ka taka-taka na hindi ko siya napansin. She's not worthy of my attention? No. Nakita mo na siguro, it's just that na kay Amanda lang atensyon mo noon at nung magka-chance siya, dumating naman si Zelaya. I am not surprised. Hindi siya papasa sa standards ko. Kayo nang bahala dyan, Kael, sabi ko at umalis. I called my son. Nasa plaza daw siya ngayon with Vios. Hello, Papa. Nasa plaza pa kayo? Kailangan ko magpahinga and I have a family kung saan makakahinga ako ng maluwag. Yes po, Papa, with Papa Vios. Vios is always in the way. I hope, matapos ko ng gulot, mabawi ko sila kay Vios. I'm sick na nakikihati sa oras na mag-ina kay Vios. Hindi naman sila. Papa, stop it. It's nothing. It's my son's voice na tumatawa. Nang maisip na nag-e-enjoy siya kasama ni Vios, nagsaselos ako. Sino nga kasing friend to? Bakit hindi mo sabihin kay Papa? Sabi ni Vios. What are they talking about? It's a friend nga, Papa. The way my son interact with Vios, mahahalatang komportable to dito. Unlike me, kahit okay na kami, alam ko pa rin na mag-up sa amin. Naiilang siya sa akin. A girl, no? Sige, isusumbong kita kay mama mo.
Papa, you're so madaya. Sabihin mo na kasi kay Papa. Dali, bulong lang naman eh. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ko papunta sa kanila. I can't stand it anymore. Right, I'm really jealous. Dumating na si Dave sa plaza, but si Hio at Vios na lang naabutan niya. Sumama si Stephanie kasama ang mga lolo niya. Papa, you're here! Tuwang-tuwang sabi ni Ino. Ngumiti si Dave sa anak at sinamaan ang tingin si Vios. Vios on the other side felt the same to Dave. Papa, this is my Papa Vios. Papa, this is my Papa. Pagpapakilala ni Ino sa dalawang lalaki. Nakamot niya ang batok niya nang ma-realize ang sinabi niya. Nice to meet you. Pakikisabay ni Dave kahit na matagal na nang kilala itong si Vios. Senior niya to sa dati niyang pinapasukang paaralan. They are friends but not that close. Pero sa sitwasyon ngayon, malabong maging magkaibigan sila. Dahil ang tingin ni Dave dito karibal niya sa buhay ng mag-ina niya, sa buhay ng anak niya. Nice to meet you too. Pagsakay din ni Viostado. Their fatherhood kicking in at isa lang nasa isip nilang dalawa, ang pagalingin sa pagiging ama kay Ino. Okay po, Kuya Felix. Salamat. Binaba ko ng tawag habang hinahanap ang anak ko at si Vios. Tumawag si Kuya Felix para ipaalam na kasama nila si Stephanie. Nasaan ba sila? Nang mahagip na mata ko si Ino na nakatayo, agad kong ipinark ang sasakyan at nagmamadali lumapit sa kanya. He looks worried. May nangyari ba? Ino, tawag ko dito. Nang lumingon siya, agad niya akong sinalubong. What happened, anak? Tanong ko. Mama, si Papa po. Tinuro niya yung nasa gitna ng court at halos hindi ko maaninag ang nasa gitna dahil sa mga taong nagkukumpulan. May palabas ba? Sino yung pinapanood nila? Nandyan ba si Vios, anak? Yes, Mama, and Papa too. Nanlaki ang mga mata ko at hinila si Ino papunta sa mga nagkukumpulang tao. Anong ginagawa nila? Mga sobrang papansin talaga. Nang makasingit kami ni Ino sa gitna, nakita ko si Dave at Vios. Nagpapatagisan ng galing sa larong badminton. Bakit may badminton sila at bakit nila to ginagawa? Anak, ano nangyari? At mukhang seryosong dalawa sa ginagawa nila sa buhay. Hindi ko alam anong pinaglalaban nila. Are they into a fight, Mama? Kanina pa sila nagpapagalingan. Look! Sinundan ko ng tingin ang tinuro ng anak ko at nagulat na makita ang maraming pagkain sa gilid. May stall pa ng mga pagkain binibenta dito. Maraming shoes na nasa box at kung ano-ano pang gamit. They both those. I told them I was hungry, Mama. Gusto ko sabay kaming kakain for them to get a well but they end up like that. Pagtatapos ko sa anak ko, mukhang nakikita ko na ang nangyari kanina sa kanila. Hindi sa anak kong si Stephanie, sasakit ang ulo ko. Sa kanilang dalawa na mga isip bata, stay here. Sabi ko kay Ino at agad na lumapit sa mga isip bata na mukhang wala nang pakialam sa paligid. Kadalasan na nandito at nanonood sa kanila ay ang mga kababaihan. Kinukuhanan sila ng video at litrato. Ako ang papa. Ako ang naging papa niya, sagot ni Vios. Galing siya sa laman ko, similya ko siya. Ako ang nag-alaga sa similyang nilabas mo. Pangit mo? Pangit ka din. Nagpalit-palit ako ng tingin sa dalawa. Hindi ko alam anong pinaguhugutan nila. Mas gwapo ako. Nagmana sa akin ang anak ko. Nek-nek mo, pinakagwapo ako, sagot ni Vios. Let's ask him, sino mas gwapo? For sure akong kakampihan niya dahil akong ama. Fine with me, dahil mas mahal ako ng anak ko. Tumigil sila at sabay na lumingon sa gawi ko para sana puntahan si Ino. Na makita nila akong nakapamewang ay sabay din silang nagulat. Ano bang pinaglalaban ninyo? Tanong ko. Wife, babe, sabay nilang tawag sa akin. Di na kayo nahiya? Pinagtitinginan kayo ng lahat. Nasaan si Ino? Imbes bantayan niyo siya, eto't nagpapagalingan kayo? Yumuko silang dalawa na parang napapagalitan ng isang ina. Napabuntong hininga ako sa kawalan ng pag-asa sa dalawang isip bata na to. Nagsialisa na rin ang mga tao, kaya't nang lumingon ako sa anak ko, agad kong nakitang masaya siyang nakikipag-usap sa isang babaeng nakatalikod sa gawi namin. Shit! Sigaw ni Vios at agad tinakbo ang distansya sa pagitan namin kay Ino. Nakita ko paano niya kunin ang anak ko at dalhin sa tabi niya. Kilala ba ni Vios yung agad akong kinabahan nang lumingon sa amin ng babae? Lash niya. Rinig kong bulong ni Dave at agad tumakbo papalapit kay Ino. Di agad ako nakakilos. Naintindihan ko ang reaksyon ni Vios na agad niyang puntahan ng anak ko dahil alam niyang lahat ng ginawa ni Leah sa amin. Ngunit aaminin ko rin nagulat ako na nakilala niya agad to kahit nakatalikod pa to sa amin.
And Dave, I sense fears in his voice na mapagtantong si Leah ang kausap ng anak namin. Pakiramdam ko'y may mabigat na rason kung ba't ganun ang reaksyon niya. Agad akong sumunod sa kanila. Humarap ako kay Leah at nakangitito sa amin. "Oh, there you are," sabi niya at agad na akong niyakap. Di ako kumilos. Hinayaan lamang siyang yakapin ako. Grabe, ang laki na ng inaanak ko. Tila hindi siya makapaniwala habang sinasabi niya yan. "Paano mo nalamang nandito kami?" tanong ko. "Pinapasundan niya ba kami?" "Napadaan lang ako. Gusto ko kasing mag-jogging din eh. Nakita ko tong si Ino. Madali lang naman makilala tong gwapo kong inaanak dahil kamukhang kamukha niyang papa niya." Nakangiti ito. Ngayon ko lang napansin na nakakatakot pala ang ngiti nito, na parang may hindi magandang iniisip. "Bakit hindi tayo mag-girls bonding, Ray? Let's invite our friends. For sure, miss na miss ka na nila." Aniya. "Is this one of her tactics?" Tapos ano, babalakin niya ulit akong patayin. "I'll think about it," sagot ko. "Ano, mauna na ako sa inyo ha? Bye!" At pinanood namin siyang umalis. Na makitang nawala siya sa paningin namin, doon lang ako nakahinga na maluwag. Agad kong nilapitan si Ino. "Mama, bakit po? Anong sinabi ni Leah sa'yo?" "Wala mama, she just praised me. Nahiya nga po ako kay Ninang eh," aniya. Akin na si Inori. Ako na maghahatid sa kanya sa bahay. "I know may dapat ka pang asikasuhin," sabi niya at sinalyapan si Dave. Nang makaalis na ang anak ko at si Vios, saka ko lang hinarap si Dave na nag-aalala pa rin ngayon. "Come, let's talk," sabi ko dito. "Yes, we need to talk." Aniya at agad hinigit ang kamay ko papunta sa pinarkingan na sasakyan niya. Di ako nagreklamo at nagpatangay lamang sa kanya. Seryoso pa rin siya hanggang ngayon. Walang halong pagbibiro ang boses nito. "Saan mo ko dadalhan?" May nahan kong tanong sa kanya na makasakay kami sa sasakyan niya. Di siya sumagot at patuloy lang sa pagmamaneho. Nakarating kami sa bahay niya, yung bahay kung saan ako naninilbihan noon. This house brings back memories. Mga panahong problema ko lang kung matatanggap pa ni Dave ang bata o hindi. Na makapasok kami sa loob, agad kaming sinalubong ng batang babae. Kaedad yata ni Stephanie. "Daddy!" Agad binuhat ni Dave ang bata at lumabas mula sa kusina si Amanda, naka-apron pa. Nag-iwas ako ng tingin na makita na para silang isang pamilya. "How's my princess?" Dinig kong sabi ni Dave sa bata. "I'm fine, Daddy. Snow miss you so much." "Nakauwi ka na pala. Tamang-tama. May niluto ako sa kusina. Kumain ka na muna." Hindi pa niya ako napapansin dahil natatabunan ako ni Dave. May kasama ako. "Kasama? Sino?" Nanlalaki ang mata ni Amanda na makita ko. Di siya makapaniwala na nandito ako sa bahay ni Dave kasama niya. "Zalaya, mabutit na padalaw ka. Come, may niluto ako. Let's eat." Sabi niya at inakay ako papunta sa kusina. Nakakatuwang isipin noon, lagi niya ako inaaway. Lagi kami nagbabangayan pero ngayon eto, maayos na ang pag-uusap naming dalawa. "Daddy, yung dolls ko po." "Yung dolls mo? Naku, nakalimutan ni Daddy eh." "Ano, hingi ulit ako ng tawad, Zelaya." Pagsisimula ni Amanda kaya napatin ako sa gawin niya. "It's okay, biktima ka lang din, Amanda." Sinserong sabi ko sa kanya. Nahiya pa rin ako. Alam ko naging bahagi ako kung bakit nagkahiwalay kay ni Dave noon. "It's okay, tanggap ko na. Hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Sa ngalan ng kasal kayo, legal pa rin yon." Ngumiti ako sa kanya pero mukhang di yun umabot sa mata ko. "About that, hindi talaga kami kasal." Nawala ang ngiti sa mukha ko, napalitan ng pagkagulat. "You look surprised." Natatawang aniya na makita ko na sorpresa. "Pero, trust the love of Dave for you and your son. The truth is, ginawa niya akong pain para malihis sa akin ang atensyon ni Leah." "What do you mean by that?" "Aside sa guluhin kay ni Dave, isa sa trabaho ko rin, kunin ang loob ni Tita Sonia. It's just that ang pagpapumilit ni Titang ipakasal ako kay Dave ang wala sa plano niya. Ang funny, no? Yung inutusan niyang sisira sa relasyon ng lalaking gusto niya, siya pang ipapakasal sa ina na nagugustuhan niya. Karma nga naman. Nasira yung plano niya dahil doon, kaya pinapatay niya kay ni Ino dahil balak niya nang isunod ako. So wala akong choice kundi sabihin na kay Dave ang lahat." "What do you mean by pain?" Naguguluhan kong tanong. "Sinakyan ni Dave lahat ng plano ni Tita. Gusto niyang ilayo ang atensyon ni Leah sa inyo dahil ganon niya ako kayo mahal. Tinuloy niyang kasal para akong pagdiskitahan ni Leah but in exchange, poprotektahan niya kami ng anak ko. Hindi ko alam. Di ko alam na ginawa niyang lahat yon para protektahan kami ni Ino.
He knew from the start, buhay kayo. At ang tanging paraan lang para di malaman ni Liang nakaligtas kayo sa aksidente ay ang ilayo niya ang sarili niya sa inyo. You don't know your friend, yet Zelaya, hindi lang siya simpleng babae na obsessed kay Dave. Hindi lang siya simpleng babae na kaya niyong patumbahin kahit magtulungan kayong dalawa. Lumapit sa amin si Dave, dala si Snow na tumatawa dahil kinikiliti nito. Akin muna si Snow, I know may dapat pa kayong pag-usapan. Halika muna anak, samahan mo si mommy sa room. Tahimik niyang binigay ni Dave ang bata kay Amanda. Na makaalis sila, saka lang siya tumingin sa gawi ko. Habang minamasdan ko siya, ngayon ko lang napansin. Ibang-iba na ang aura nito nung una ko siyang nakita nang pumasok ako bilang katulong niya sa bahay. How? Di ko na mahanap ang tamang salita. Para itanong paano niya nalaman ang tungkol kay Leah. Why? Bakit at anong dahilan? Bakit mo to ginagawa? Pwede mo kaming protektahan ng anak mo kahit kasama mo kami, so bakit? Lumapit siya ng dahan-dahan sa akin. Dahil nakaupo ako, lumuhod siya at niyapos ang dalawang kamay sa bewang ko. Sumiksik ang katawan sa malit kong katawan. I miss this, babe. Mahinang bulong niya. Tila siya naubusan na ng lakas. I miss you and our son. Mas lalo pa niyang isiniksik ang sarili sa akin. Gusto ko na ulit umuwi sa bahay na naghihintay kayo. Damang-dama ko yung sakit at hirap niya sa pagkakataong to. Marami akong pinagsisihan sa nagdaang taon. Isa na ron ang di ko manasabi sa iyong mahal kita. Nawala ka sa akin, hindi ko man lang nabanggit kung gaano kita kamahal. Di ko na malayan may luha na palang pumapatak sa mata ko. Habang dahan-dahan, marahan, hinahagod ng likuran niya na tila pinapatahan siya. Tell me everything. I wanna know everything. 3 years ago, before the accident, Dave Alden de Silva. Peace be safe, babe. Wala sanang mangyayaring masama sa inyo ni Ino. Bulong ko sa sarili habang pinapaharurot ang sasakyan sa lugar na sinasabi ng tracking device ko. Sinubukan kong tawagan si Noel pero busy nga ang cellphone niya. Nakailang mura na rin ako. Di ko na alam anong gagawin ko sa oras na to eh. Pinigilan ko sana sila. This is all my fault. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Sa pag-aalala ko, muntik ko nang makasalubong ang malaking truck sa harapan. Brute, calm down. Baka mamaya ikaw pang maaksidente. It's Diego na nakasunod sa akin. Sabi niya sa pamamagitan ng hearing voice kung saan nakakapag-usap kami kahit di magkasama. How can I calm down kung alam kong nasa panganib ang buhay na mag-ina ko? Biglang nag-ring ang cellphone ko and I immediately answered it. Nasaan kayo? Nag-aaral ang tanong ko. I directly connected sa mga kaibigan kong nakasunod sa akin para marinig nilang pag-uusap namin. I need their help. Sir Dave, huwag kayong mag-alala. Ligtas na po sila. Tumalon sila sa taiman ng La Fera. Pakiusap, iligtas mo si Ma'am Zelaya. Iligtas mo sila. Pagkatapos yun sabihin niyo, nakarinig kami na malakas na kalabog na ikinakaba ko. Nawala bigla ang linya. Brute, sumabog ang sasakyan? Di ako makapaniwala sa narinig. No, hindi totoo yon. Roel is alive. Brute, nakarating na si Philip doon gamit ang chopper. Confirm, sumabog nga ang sasakyan. Calm yourself at baka maaksidente ka. Hinahanap namin si Zelaya at Ino, sabi ni Kael.